Naka-live na ba tayo? Oo pare, nakalive na. Hindi ko makita sa local bro, wala. Pwede palagay yung link sa GC para makakopya. Hello, magandang gabi. That was Juan Dirigma, Bida-Bida. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. Again, it's another episode. Yeah, happy Sunday. Yeah, before we start our episode today, again, gusto ko lang i-promote yung mga upcoming shows ng Local Brew. Tonight we have Juan Dirigma and later ano natin sila. Kikilalanin pa natin sila. But before we move on to our episode, again, invite ko lang kayo on May 8th, we'll be having Mark Patas Rodriguez. And then on May 17, we have Anterum. May 31st, Chronos Kite. And then June 14, Down to Earth. And then also next month, we are inviting you because on the 20th of June, Local Brew and Stellar Productions will be having our second leg. This is happening on June 20th sa Motorista, dito yan sa Quezon City. So yeah, once again, my name is TJ. Happy Sunday, everyone. Together with me, I have Mike and Rigel at the back end. And tonight we have Juan Dirigma, Maricar, and Edward. Magandang gabi, sir, ma'am. Happy Sunday. Magandang gabi din sa inyo. Magandang gabi. Rachel, TJ, and Mike. And also doon sa pinakamaganda naming vokalista na si Maricar. Good evening sa inyo. Hello. Yeah. Good evening. Of course, good evening. And then, yeah, kumusta Juan Dirigma? Kumusta kayo individually? Ladies first. Gaano kayo pinaparusahan ng weather natin ngayong summer? Sobrang init. Ngayon, pagka tulad yan. Tapos pag mas okay pa pag nag-gig ka kasi may aircon. Saka gabi. Pagdating ng umaga, sobrang init. Grabe. Yung dagdag parusa pa rito, hindi mo pwede buksan ng maghapon yung aircon mo kasi puputaktihin ka naman ng bill ng Meralco. Grabe. Grabe. 4-piece na eh. Grabe. Ba't ba sa atin sinisingil yung 4-piece na yan? Yun. Sobrang nag-uumapa yung inis natin individual pagdating sa bagay na yan. Pero sige, move on na tayo sa discussion. Siguro panimula. Paano for those who don't know, okay, Juan Dirigma, sila sa nag-pioneer ng revolutionary yung pag-angat ng Pinoy rock scene nung 90s. Okay, so hindi na sila bago pagdating sa eksena. Sobrang ano na sila. Mga nyor na natin maituturing, okay? Pero for those who don't know, paano ba nagsimula yung
paano kayo nagbuo-buo? Ano yung story behind the band and paano nabuo or paano kayo nakapag-come up ng name na Juan Dirigma? Ano yung story behind that name? Kasi, sige ko na, Edward. Kasi ako kulang yung kaalaman ko no. Pero before anything else, gusto ko lang i-correct, no. Ang One Dirigma, although kaming mga musicians ay nung 90s pa tumubok, yung One Dirigma bago lang siya, hindi naman siya ganun katagalan. Siguro ilang years na ba, Maricar? 5. 5 years, mga 5 years Oh, na. okay. Yep. Mhm. Pero yung the musicians themselves, like me, 1980s pa ako, nagbabanda na ako eh. Tapos siguro si John, si Juan, si John Dirigma. Siya yung parang unang band leader nito eh. Siya yung nagbuo nitong One Dirigma, no? 5 years ago. Wala pa ako noon, iba yung drummer nila. Which is yung bahista ngayon ng Antala. So, ayun. Ako later on lang ako dumating nung hindi nagiging available yung drummer nila. Nagsisession lang ako and then sabi ko, sige okay lang para matuloy lang kasi gusto ko rin yung mga tugtog nila no? Tulad yung mga una nilang original na napakinggan ko yung ano ba yun yung pagtila ba ng ulan? Basta yung isang kanta nila, nagandahan ako so sabi ko, pag tumutugtog sila, nagkakasabay kami ng Anibugaw. So, natutuwa ako sa kanila. Teacher ako palagi. Ganoon naman ako kahit sinong banda, lalo na kung nagugustuhan ko, sumusuporta ako. Tapos yun, nung nawala yung drummer nila, Edward, baka gusto mong paluan. Sabi ko, sige, why not? Pero as time goes on, parang na-inlove na rin ako sa music ng One Dirigma. Kasi, mostly ang tugtog ko kasi nasa for the longest time from 1996 nag-anibughaw na ako. Puro classic rock, blues, rock and roll. Ganyan ang mga tugtog namin sa Anibughaw. Kaya nung parang bumalik ako doon sa 1980, nung 1985 kasi ang mga tugtog ko dati new wave. And then nag-transition sa punk rock. And then nag-transition sa thrash metal. Tapos ayun. So nung napabalik ako nag-ano ko sa One Dirigma, parang naramdaman ko ulit yung mga pagka-punk. Iba kasi yung punk sa blues rock and roll. Mararamdaman mo kung iba yung tempo, iba yung galit, iba yung expression. So as time goes by, parang natuwa na ako sa One Dirigma, sabi ko okay na ako, kaya ko mag-stick dito kasi parang mas nabubuo yung venture ko sa music. Hindi parang lahat na pupuntahan ko. So ayun, natuwa na ako. So ayun. Yun lang naabutan ko sa One Dirigma kasi yun nga, lang ako. Pero si Maricar siguro, baka merong mga kwento about One Dirigma. Siguro yan, yung question kay Maricar, bakit One Dirigma? And yes, kung meron tayong madadagdag sa story ni Edward about yung origin ng One Dirigma. Ang dagdag ko lang doon kasi diba Juan, galing sa pangalan ni John. Pero in-embrace namin yung pangalan ng Juan de la Cruz. So Juan, tapos yung palaban, kaya ginawang One Dirigma. Okay. Ako may tanong ako, Maricar. Sa kinarami ng drummer sa mundo, ba't si Edward? Markado kayo si Edward eh. Sobra naman straightforward your mic. Joke lang yun, joke lang yun. Ayun Okay, sa pinaka- Edward, versatile jammer yan si Edward. Yes, sir. Ayun, parang kasi kami yung gitarista namin, si John, matagal na kaming magkakilala. Bata-bata pa kami noon. Tapos buo kami ng banda sa Dawala. Bali dalawa yon, yung Dawala, tapos yung Whisper with Wings. Doon ako sa Whisper with Wings. Yung kapanahonan pa ng Club Direct noon. Whisper with Wings, di ba pa yan? 90s pa yan? Sa Dread. Tumutugtog kami sa Dread saka sa Yos Cafe. Anong pangalan yun Pwede nga rin Whisper with Springs. Diba? Ay, pwede rin. Pwede. Pwede. Ayun. Tapos nagkabuo-buo na. Yung mga nagkakasama na sa mga gig, nagkakakilala. Hanggang sa
mabuo si Wanderigma. Ang weird, no? Di ba yung One Dirigma, yung name, lalaki, di ba? Si John. Di ba? Pero pag Yeah. pinagsama mo siya, almost feminine yung tunog, no? One Dirigma. Pansin niyo yun? Wanderigma. Tapos tumugma pa na yung vocals nyo, a female, di ba? Ganda, ang ganda ng Oo. konsepto. Ano yun, paano kayo nagkubo ulit, di ba? So, magkakaibigan kayo before, nagkakilala kayo sa scene. Paano nag-start, paano nag-initiate na, buo nga tayo ngayon, pero gawin natin yung mga 80s, new wave and punk yung gawin natin. Paano nangyari yun? Paano Ay, nag-initiate? binuo lang namin ni Shanto. Duo lang kami. Nagduo muna kami. Ayun. Kasi Okay. tapos sila Jojo, yung dating drummer, saka si Totoy, talagang magkaibigan na sila. Tapos ayun, nag-jump sila, tapos hanggang kinuha na nila akong vocal. Tapos doon na siya nagbuo yung mga genre. Una nag-ano kami, mga tugtog namin mga cover song lang. Naisipang mag-original. Tapos lahat ng gumawa ng original namin, para sa akin, yung lahat ng pinapakanta sa akin, si Toto yung bahista. Parang ano yun, no? I think of this band as a super group, no? Nung 90s na nag-merge into One Dirigma. So, given na ano, mga senyores na rin tayo sa eksena, paano nyo na-overcome yung creative differences nyo? Meron ba kang conflicts within the group? Parang, parang wala naman eh. Kasi, pagdating sa music, nagkasundo-sundo naman eh. Mapapunk man siya, reggae, tapos, minsan, pag nagko-cover din, tsaka yung mga love song, ayun. Tapos pumasok din sa amin si Raisik yung keyboardist na. Ako, I think I mean, hindi, yung music kasi hindi namin pinag-usapan kung ano yung dapat kalabasan eh. So I think nauna yung friendship, yung pagsuporta namin sa kanya-kanya naming banda. Nagkaroon ng friendship So dahil friendship nga yung basis ng banda. Kung ano yung tugtog na lumabas, hindi namin pinag-usapan. Kung ano yung lumabas, yun na yun. I mean, galing ako dun sa, actually marami naman akong pinanggaling. Galing ako nag-umpisa ako sa new wave, naging punk, naging heavy metal, thrash metal. Pero ang pinalakihan ko talaga na music, 70s. Doon yung yung kabataan, doon yung mga kuya ko, pinapakinggan nila mga classic rock. Tapos, nung after kong parang na-fed up ako sa yung mga thrash metal, parang sabi ko, this is too much. I'm looking for more structured na sound. So, naging okay sa akin yung classic rock So, for me, kahit anong tugtog, actually rin ako dati, nag-coca jam din ako dati, reggae. So, lahat halos ng music na nadaanan ko. Pero lang yung jazz kasi hindi ako masyadong nagkaroon ng mga tropa ng mga jazzers. So, what I mean is, para sa akin, ang music is music. It doesn't have to be one genre. Kahit anong genre yan, basta music at masarap yung kasama mo, yun na yung kalalabasan ng tugtog nyo. So yung One Dirigma, I mean, kung ano man yung differences namin na sa tugtugan, kung ano yung pinanggalingan sinadyan, mga punk yan, di ba? Tsaka mga alternative. Tapos tumutugtog din sa sa The Woods, sa Dawala. Dawala din siya dati. So, I mean, pag kami nag-jam, kung ano yung kinalabasan at masarap, yun na yun. So, I think yun yung I mean, maging differences na durog dahil we are all musicians. Yun na. Ikaw, Maricar. Yun lang din lang. Nabubulol-bulol. Yun lang din lang. Siguro madadagdag ko lang. Medyo, pagdating sa music, lahat nagiging busy eh. May kanya-kanya mga sideline din. Bukod pa sa trabaho. Yun. no. So given your siguro yan, may punk kayo, may ska kayo, and then may reggae kayo ng mga tunog, and then you also mentioned earlier, Maricar, that you also do love songs. So how would you describe your music to someone who has never heard anything about
One Dirigma? Actually, Or yung nililabel nyo ba? May ganun ba? O wala naman talaga? Wala kayong pakialam doon? Wala eh, wala. wala. Basta, Kung ano yung kinalabasan, ano na kinalabasan? Mhm. parang kung, I mean yung pag tinatawag, kayo ba yung GOAT? Kayo ba, kami hindi. Kung ano yung tingin nyo sa amin, kung ano yung music namin, yun ang itawag nyo. Pero kung Mhm. ipapadescribe mo sa amin, we do original Pinoy music. Yun ang definition namin. Kasi kung Yes, ano yung yes. kinalabasan kumbaga iba-iba yung pinanggagalingan namin. So, mahirap sabihin kung anong genre. So, original Pinoy music. Rock and roll, Mhm. punk, rock and roll, punk, Pinoy punk, rock and roll. Baka ganyan, pwede pa. Mhm. Kaso meron na kaming rock and roll pala. Sinong initiator nyo pagka let's say, magagawa ng kata? Parang isa sa inyo, may naisip ako, gano'n. Tapos, Usually, paano yun? ang gumagawa ng songs namin, si Totoy. Siya yung sa amin, magaling gumawa ng kanta. Sobrang easy sa kanya lumabas yung yung mga creations. Alam mo, kahit naman tayo, di ba, parang kayang-kaya natin magawa ng kanta, no? Pero pag gagawa na tayo, parang dumadaan sa process na hirap tayo mag-isip. Nagawa mo na, tapos parang pangit to, parang dapat. Ang hirap Pero dun kay Totoy Diaz, yung bayista namin, sobrang natural lang sa kanya. Parang ang simple lang sa kanya gumawa ng kanta. So, siya yung halos na gumagawa. And then, pag nagawa na, dadagdag na lang namin yung mga pwede namin ilagay na mga details, ganun. Pero si Totoy talaga yung yung the author behind na karamihan ng mga songs ng One Dirigma. Ayun. I'm not sure if any of you can since you mentioned Totoy yung pinaka main man nyo pagdating sa pagbuo ng mga songs. So ewan ko lang siguro pwede niyo naman sagutin to somehow, di ba? Paano yung songwriting process niyo? Does it start with yung basic mo na lyrics or melody or sa jam session na mismo nabubuo to? Or meron bang sabihin natin, "Oy, may nabuo akong riff." Ipapadala nyo sa GC. And then gagawa ng ng melody ni vocalist, and then papatungan niya rin ng lyrics. May mga ganun ba? O paano ba? Oo. Iba-iba Kailangan yung ba buo process. kayo or kaya niyo yung remote? Lahat naman nangyayari, pero karamihan ng compositions, bubuuin na ni Totoy bago niya dalhin sa amin. Pero meron Okay. kami mga songs na impromptu, i-jam lang kami, tapos mabubuo. Ayun, ilagyan natin ng lyrics, ayusin natin. Pero ganun, kumbaga, lahat ng klase ng process na nadadaanan namin. Pero mostly, buo na ni Toto yung ibang mga songs. Ayun, kaya masaya. Mike, Rigel, you have any questions? Yung sa pala, yung sa Caracas pala na yung EP. Ano yung word na yun na nakakapagdala sa One Dirigma pala? Yun yung word na Caracas. Bakit nyo nabuo to? O paano, saan nanggaling to? Yan. Wala pa ako niyan yung Caracas na album. Hindi Meron pa ako pa kasama na. doon. Hindi niya tama na. Tama na. Okay. Tama na. Yung sa Caracas din, gumawa lang din talaga ng pangalan ng si Totoy. Siguro naisipan lang niya. Yun ang tinitle na Caracas. Para pangdagdag lang din sa malapit kasi sa Pinoy na Pinoy kasi, diba, Wandirig na kasi Caracas. Ayun, siguro kaya naisipan niya. Okay. Sige. Mike. Ano ako, ano ba tawag dito? Medyo nawala ako sa word na to. Curious yun. Curious ako. Paano kayo mag-banding? Nakikita lang ba? May mga banda kasi nakikita lang sila pag may mga practice or di kayo may mga may binubuo silang mga songs. Meron ba kayong mga may mga pagkakataon ba na nakikita-kita yung One Dirigma? Pinag-uusapan niyo syempre yung music pero hindi kayo nagtatrabaho. Talagang lang talaga. Nagkita-kita lang kayo, parang nag-jive lang kayo for something na sabihin natin inuman. May mga ganun ba?
Ah, mostly laging may jamming. I mean, kaya kami nagkakilala. Ang common ground is yung music no. So, pag nagkikita kami, hindi namin ma matagal yung temptation na mag-jam. Kasi mostly Oh, okay. Yeah, gets. so Yes, lagi yes. kami nagja-jamming talaga. And then after Mm. ng jamming, kakain kami kung saan yung malapit. Mostly dahil doon kami sa Maynila sa ang kinakainan namin yung Akix. Ayan, na-promote pa yung Akix kasi sobrang Nice, nice. Tama yun, tama yun. Malay mo. Ayun, yun ang jamming namin. Tapos basta palagi sa tugtugan kami palagi nagkikita Tapos after ng tugtugan, kainan. O kaya doon na mismo sa tugtugan doon kami kumakain. Tapos kwentuhan din. Masasaya kasama yung mga yan. Lalo na si Maricar, kalog yan. Kahit pag yan nasa tugtugan at maraming ang daming lumalapit dyan kasi ang dali ka usap niyan Kahit ganyan yan, lalaki din yan. Ay, ganyan. Ang niyan, ang sarap. walang arte yan walang arte sa katawan yan. Tsaka yan sina Totoy Diaz. Yan, masaya kasama yung mga yan. Talagang matatawa ka. Kaya talagang pag nandyan ka, hindi ka maboboard Talagang matutuwa ka. Kaya nga, kasi siya nga yung isa, siya yung mga tagalikha ng mga kalokohan ng kanta ng Juan Dirigma. Ganon din siya sa totoong buhay. Malikhain din yung isip niya. Patawa din. Ayun. Lalo na pag nakainom na yan. Kaya, tayo dyan. Pero maganda topic yan, ah. Kaya nyo bang, at least sa in between the two of you, Maricar at Edward, kaya nyo describe yung character ng bawat member, including each other? Well, I guess may kanya-kanya tayong observation. So, Yes, so, I cannot say na Perez kami ni Maricar. Pero para sa akin, kung i-define ko, unahin na natin, mamaya na si Maricar, panghuli na siya. Si Jan muna. Si Jan kasi dark horse. Yan? Dark horse, hindi dark horror. Ay, Dark horse, para sa audience na kinaklarify. S-E-S-E, okay? Starting letter H. Dark horse. Yeah. dark horse. Oh. Dark horse. Oh. Ang talent niyan, talaga si Jan. Bigla na lang lumalabas pag minsan hindi sinasadya. Lumalabas yung talent niya. Kaya minsan pag sinasadya, parang mas nahihirapan siya. Pero nagagawa niya pa rin, Pero parang mas madali pag yung palalabasin mo yun ng hindi niya sinasadya. Kasi yung talent niya talaga nandun And doon na tayo, di ba? Nagsa-session sa The Woods, di ba? Tapos gitarista ng Dawala, naging drummer din ng Dawala yan. At nagbahista rin sa Dawala yan. lahat yung ginampanan yan. So, musician talaga yan. Ang ko lang dyan, pagdating sa ugali ba, tawag dito, enthusiastic yan pagdating talaga sa banda. Pagdating sa tugtugan, talagang porsigido yan. Game na game. Gagawa ng paraan para matuloy yung ang practice. Nagtayo na nga ng studio yan para para walang bayad. Oo. Para meron kaming praktisan pero para meron talaga kaming bahay na hindi na kami maghahanap ng studio na pagpra-practicean. So ayan. Ano pa ba? Si Jan, a man with a few words. Minsan may sasabihin siya, yun na yun. Hindi mo na kailangan i-explain. Basta yun na yun. Ayun. Tapos yun naman Totoy Diaz, ay nga, kalog, masarap lasingin kung ano sinasabi. Super creative. Idol ko yun si Totoy Diaz. Ang creative ng tao na yun. Pero mas pogi ako sa kanya. Joke lang. Joke lang. Totoy, kahit wala ka dito, ginagalan talaga kita. Idol talaga kita, Totoy. So, ayun. Tapos, si Rysik din, yung namin, keyboardista. Magaling din na musician yun, Actually, hindi lang yun keyboardista. Nagbe-bass din yun, nagigitara din, magaling mag-gitara yun. At magaling din kumanta. Musician din talaga siya. Yun nga lang pagdating sa Juan Dirigma,
inano lang namin, sige, keyboards na lang kung keyboards para para distinct talaga yung tunog. So ayun. Akala ko And sasabihin mo, Edward, hindi lang basta keyboards, tumatumbling din. yeah. Sobrang talented na. Pati Tumataping, tumbling. kumakain din ng bubog, Stuntman eh. tumutulay sa alam. So ayun, si Ricey kasi bagong addition lang sa Wanderigma. Pero yung niya, yung butas na pinupuno niya, sobrang laki kaya hindi pwedeng tawaran yung yung contribution ni Ricey doon sa Wanderigma. Sobrang rin siya sa amin, sobrang importante siya sa amin. Kaso lang di kami importante sa kanya. Yun lang. Hindi, joke lang. Ano ka na, coming from my mouth, joke lang yun. Siya na makakapagsabi kung totoo yun. And also, last but not the least, si Maricar, enthusiastic din yan pagdating sa pagkanta, sa pagbabanda. Talagang maasahan mo yan. Nahiya nga ako dyan minsan kasi yung dati, bago pa lang ako, talagang nakikita kita sila palagi. Ako yung laging hindi nakakasama. Kasi nakita kung gaano sila talagang all in sila pagdating sa Wanderigma. So ayun, yun yung nagustuhan ko sa Wanderigma. Kaya naging mainstay na rin ako sa kanila. Nagpaampon na rin ako sa kanila bilang Wanderigma na din. So ayun. Tsaka yung si Maricar, huwag kayong maingay Grabe, ang Sa atin lang lahat. Tsaka sa ang lahat daming ng fans natin. niyan. Maraming fans yan. Kahit saan magpunta yan, talagang kung Habulin di ng ba, aso. Ganon. yun lang. Sige, Maricar, ikaw naman. Gusto mo bumawi, Maricar? Bawi mo yan. Bawi mo si Edward. Panghuli ka rin. Hindi. Yun na yung kasi siya yung pinakamatagal matagal ko nakakilala. May time pa kami, umaakyat pa kami ng bundok yan, bagong yung na-disband kami. Trip naman namin umakyat ng bundok. Ayun. Nagkahiwalay lang kami dito kasi, abroad. Nag-abroad din kasi ako. Siguro na, 14 to 15 years. Oh, Oo. Tagal din ano. Kasi nakita na kami ni Brad dito. Ayun. Napaka-good boy na niya. Sobrang good boy na. paano ba siya dati? Tapos, ha? Ako, Paano siya grabe. dati? Grabe yun. Hindi, joke. Paano siya dati, mabait siyang kaibigan. Yun lang. Sabi ko. Sige. Kaibigan. Ayun. Tapos, sila, naman, si Totoy, nakilala ko lang din naman siya, gawa kay Jan. Kaya pag nakakasama ko, medyo, okay yung banding din namin nito. Parang, pareho kasi kami parang batang isip. Nagkakasundo sa mga jokes. Yun, doon kami nagkakasundo lagi niyan. Si Rysik naman, yun, parang boss-boss namin yun. Lagi kasi siyang busy kasi marami rin siyang banda. Tapos maraming business kasi ayaw mo ng mga mayayaman. Puro yun ang iisip nila. Puro business, mga business minded. Tapos sino pa ba? Yung dati namin si Jojo na drummer. Ganun din. Doon ko lang din nakilala sa circle of friends nila Totoy. So okay naman din siya. Mabait. Ayun. Tapos yan, si Edward, parang yan, parang BFF ko yan. Kasi minsan yung mga nasasabihan ko ng mga problema, tapos hindi siya yung pumapanig na, ay oo, ganun siya. Hindi siya ganun mag-isip. Sabi niya, intindihin mo na lang, baka ganun. Hindi lagi niya ako pinapaligan. Kumbaga, may natututunan din ako sa kanya. Ayun. Iba kasi pag professor no? Sir Edward. O nga pala, nag-professor ka na pala, Edward, no? Dati, number one, animation, di ba? Tsaka props. Well, actually, papaliwanag ko, pagdating doon sa Paliwanag ka, academics. pare. Paliwanag mo. Sa academics, lilinawin ko lang para sa ating mga naging estudyante ng college
sa mga magiging estudyante pa ng college. Ang professor is hindi lang siya basta pag nakapagturo ka sa college professor ka na, hindi pa pala yun. Pag nagturo ka pala, meron ka munang kailangan magmasteral ka, kung ano, ang dami pang doctorate bago ka maging assistant professor. Assistant. Assistant pa lang yun. At bago ka maging professor, dapat meron kang ilang pong recognition na marami kang sulat na libro at kung ano-ano pa Yeah. para maging professor. So minsan yung mga teacher natin sa college na nagtuturo sa atin, hindi pala sila professor. At isa rin ako doon sa hindi professor na yon. Special lecturer lang ang tawag sa akin. Special lecturer. Yun yung technical Or faculty, oo. College faculty. Paano yung di ba, yung movie, Dirty Professor? Kasi parang na-label na lang na pag nagtuturo ng college professor na hindi ganun yun. Hindi ganun. Kailangan marami ka pa pagdadaanan. Kumbaga, parang sa sundalo, general. Hindi pa pwedeng, pag nagsundalo ka, general ka na. Hindi. Dadaan ka pa sa private, dadaan ka pa sa kung ano-ano, sargento, lieutenant, SPO. Ang yung pagdadaanan bago ka maging professor. Kaya hindi pa ako professor. Ano lang ako, college faculty. Pwede. Yun. Kasi marami, kahit ako, kailan ko lang nalaman yun nung nagturo na ako eh. Sabi ko, hindi pala ako professor, akala ko professor na tawag sa akin. Ayun. Hindi, ang layo na sa music, pero sinabi ko na. Tama yun. Actually, curious kami sa mga ginagawa nyo outside music. Baka pwede nyong i-narrate anong ginagawa nyo. Sige. Diba? Well, ako kasi as a musician, artist din ako no. So, ang tinuturuan ko sa college ay mga mga multimedia artists. Multimedia artists. Yan yung modern fine arts. Kasi ang fine arts dati. Ako fine arts kasi ako nung college eh. Ang fine arts kasi puro mga mano-mano na magdadrawing gamit ang lapis, gamit ang pentel pen, technical pen, brush and paint. Yan. Pero ang multimedia artist, same art ang gagawin mo, pero ang gamit mo ay puro digital na. Yeah. Kaya multimedia na ang tawag diyan. And ang output ng digital, hindi lang siya basta picture. Minsan na siya, movie na panonoorin mo. Kaya naging multimedia na ang tawag. Ayun. So yun na yung modern fine arts. Ayun. Ang tinuturo ko specifically is 3D animation. Kasi galing ako dati naging 2D animator ako dati. Traditional animation muna. Pero nung naging 3D, nag-aral na rin ako ng 3D, naging 3D animator na. Ngayon pala pagka kunwari susubukan mo pumasok sa isang university nang hindi ka talaga estudyante, gusto mo na mag-sneak in, hindi napapasa yung may rotring ka na malaking gano'n, no? Yung halata na. Ano ba, kunwari poster ka, kunwari, hindi, estudyante ako dito, hindi nalulusot sa guard yun. Iba na ngayon. Hindi na mapasok. Hindi na masushoot. O lulusot pa rin. Diba? Pwede yun. Pwede pa rin. Lulusot pa rin. Sulit ang bayad. May rotring ka na, no? Ano ko, tsaka T-square, may T-square ka, no? Hindi na lulusot. Sayang pala, sana sumali meron kaming co-host dito, actually based siya sa Dubai. Nag-animation din siya. Talaga? Kung pwede nyo siya i-check sa Spotify. Actually sa YouTube meron din siya. Ang pangalan niya Slackerman. All together, one word. Lahat ng mga kanta niya ron, yung mga music videos siya yung gumawa. Lahat yun animation. Okay. Yes. Sana mas mapapahaba pa yung topic natin na yun kung nandito siya. Anyway, baka So, May na-caught in between sa trabaho. May tanong din ako kay Maricar na nabanggit niya umakyat din siya ng bundok nung mga dati. Anong pala sa'yo? Nung umakyat ka ng bundok, ano yung naging naging bagong pananaw mo? Dahil nga yan, nagiging one with nature ka. Ano yung nakapagdagdag dun? Una, pagkasabi mo pa lang na may tatanong ka,
Kinabahan na ako, baka mat kasi. Buti na lang yun ang kasi pag umaakit kasi ng bundok, una kasi parang ano lang, laro-laro lang. Siyempre bata pa ako Mm. noon eh, nasa 16, 17, mga ganon, ganun Mm. idara namin. Tapos yung nag-aakit na ako ng bundok, doon ko nalaman kung gaano kasaya pagdating sa nature. Saka may disiplina rin doon. Hindi ka basta-basta ano, magkakalat ng mga kalat mo. Kailangan ibababa mo rin yung kung anong mga kalat niyo, no? Kung anong mga duming inano nyo, ibababa nyo rin. Pero una kasi sunflame lang ako yung Mm. sa mga fancy ko. Sa may Mahihai, mga Romelo, ayun. Then marami doon. May DCR na nga doon. Tapos may school na Ah, lang 7-Eleven. Ito na. Yun yung bundok na may tindahan. Pag oo. ba Ayun. nagpupunta ka, syempre bawal yung may fear of heights ka. Kailangan. Oo, dati meron ako noon. Tapos, pag akyat, okay lang. Yung nag-rappelling na, ayun. Ayun, Takot oo, na takot. syempre. Hindi ako noon, pero yung sinubukan ko no, ay parang nawala yung takot ko eh. Kaya parang gusto ko ulit-ulitin na lang. Pero siguro Ah, sa edad ko ngayon, siguro wag na, hindi ayoko na. medyo tagilid na rin eh, no? Pag, Wag na, wag na, pass na, pasensya no, papas ka na ngayon. Pero tama yan kasi alam mo, di ba yung ibang tao sinasabi nila, ay, mayroon siyang tinatawag nilang unreasonable fear of heights, di ba? May ganun, may tinatawag silang ganun. Ako tawag ko doon, common sense eh. Di ba? Dapat talaga takot Eh, ka sa heights. oo. Oo, kasi pwede kang mamatay eh. Di ba? So, is it safer kung let's say mountaineering person ka, maganda ba dapat may healthy level of fear of heights ka o maganda talaga yung medyo fearless ka? Anong mas tingin mo? Siyempre mas magaling yung fearless ka. Bakit? Bakit? Kasi pag kasi hindi katulad ko, ako takot talaga ako noon eh. Hindi ako, sa pag-akyat, okay nga lang. Pero yung sa pag-rappel nga, yung pagja-jump, mga ganun, mga bungee jumping, rappelling, ascending, yun talaga takot ako. Pag hindi ka takot, parang panis-panis lang eh. Pag takot ka, may challenge. Kasi mm. nagawa mo siya eh. Ayun. Kasi ako magpalit lang ako ng bumbilya sa hagdan, yung medyo mataas. Pala, natatakot na ako. Di ba? Alam mo yung ba? Ako Ako nga, tatambay ginagawa lang ako sa SM eh. Yung Oo, di may ba? railing doon, di ba? Yung titingin ako sa baba. Oo. Nanginginig na yung tuhod ko nun. Magra-rappel. Pero ano yan, Rappelling Tige, pa. subukan natin yan one time. Di ba? Kahit yung Oo. zipline lang, kahit zipline lang. Isa pa yung zipline na yan. Mahimatayin tayo Hindi ko niyan. talaga, oo, kahit gaano pa kasaya yung mga nakikita kong gumagawa niyan, ako tingin ko talaga hindi ako magiging masaya dyan. Anyway, yung question na yung galing kay Rigel kasi si Rigel, nature lover to eh, so mahilig rin mamundok yan. So, yun. Dati. Mm. Jel, anong ginagawa mo pag akit mo sa bundok? Pag nandun Wala, ka sa bundok? ano lang pare, Magmamariwana. Gusto ko yan. Hit. Huwag So in tayong short, uminom ng alak. Doon tayo So, talaga sa ikaw- literal na nature. so in short, kung paano ka sa baba ng bundok, gano'n ka rin sa taas ng bundok? Tanong kung ano, Mariwana. ayos lang din pare, pero mahirap din eh pagka basta pagka nasa ano ka, pag naakyat mo na, parang ang sarap din ng feeling na Usually ba parang, nagka-camping doon? Pag nandun na? Oo. May mga hindi ako yung talagang malupitan na nakatry ako na umakyat na pero pagka nandun ka na rin talaga sa pinunta mo sa tuktok, parang ang sarap i-enjoy nung paligid talaga. Lalo yung pag-aakyat ka, yung trail, parang syempre minsan nababasag yung basagan nga ng tuhod. Parang pag nandun ka na, nakuha ko tong na to, ang sarap ng Tapos wala na, enjoy mo yung paligid. Lalo na pag gabi, yung doon ka na matutulog. Tapos yung serenity nung paligid. Tapos andun yung minsan baka mamaya may maglalakad na may makita ka na So, Multo?
Oo, O mga Tiger, ganun. anong mas prefer nyong Miss Maricar tsaka Gel, ano yung sa dahil umaakit kayo, anong mas prefer nyong makita sa tuktok ng mountain? Wild animal or multo? Siguro sa akin, multo na lang. Oo. Tama, tama. At least yun Oo. totoo, Ako di ba? naman, sumuha na bawal. At least Ako hindi gusto totoo. ko, ako gusto Ayoko ko pang makita. pakakainin ako ng mga hayop eh. Buti nga dito sa Pilipinas wala mga oso eh. Walang bear. Ahas lang Sila kalaban Edward, mo eh. alam ko, years before, mahilig rin kayo mag-outing sa mga nature trip eh, no? Pero Ah, mostly yung mga napupuntahan ko, puro mga mga tawag dito, island hopping. Mas gusto ko yung gusto ko masubukan yung bundok. Actually, tagal ko nang gusto pumunta ng ng Mount tawag dito, Everest. Sagada, ganyan. Kala ko Ah, Everest. isa ano. Lupit. So, hanggang ngayon, puro plano pa lang din ako eh. Tapos pag meron akong isasama, hindi naman available. So parang, hanggang ngayon gusto ko pa rin talaga. Although, ayun nga, panay plano. Hindi natuloy-tuloy eh. Ewan ko lang. Sana itong Mayo matuloy na. Okay, so Anong, yun nga yung sa Sagada, yung tinitingnan mo. Yun ba yung yung may, Sagada. okay. ano Ano mo meron sabihin, sa Rigel? Sagada at excited ka? Ano meron sa Sagada? At Hindi, excited ano ka? lang, yung Marijuana na naman. Marijuana. Ayun, meron din doon. Pero ang gusto ko yung mga yung mga Sea of Clouds, tapos yung bang makita mo yung 360 na 360 na puro bundok. Tapos yung sa umaga kasi dati nagpunta kami sa Baguio yung nakitira kami doon sa friend ko. Yung likod bahay nila pagdating sa umaga, yung likod bahay nila, yung terrace nila, kita mo yung hindi 360 hindi 360 yung bulubundukin kasi yung likod ko bahay na nila eh. Yung doon sa Sagada daw talagang 360 yung yung puro bundok talaga. So parang ang sarap Kitang-kita. siguro na Tapos yung sa umaga puro fog, 'di ba? Sea of clouds. Tapos nilitaw yung araw. Parang yun yung gusto kong para bang yung creation talaga ng ng creator na yun yung gusto kong Ang gusto Kape-kape kong ka lang. malaman, dahil turns out na mahilig sa outdoors yung mga tayo ngayon, si Gel, si Mama Ricard, tsaka si Ed. Pare, paano nyo nasusolusyonan yung number 2? Number 2. Number 2, pag nandun kayo, wala nasa tuktok ka na ng bulo, tapos kailangan mo mag number 2. Anong number 2? Pag may CCR ka, number 2. CR. Andun lang doon, maghukay ka lang. Kung lang. Oo. Tapos, Ay na, di Depende kasi tabunan mo. Tabunan mo ulit. di ba sabi nyo, yung inakyat nyo, kailangan ibaba nyo, so yung lahat ng tissue, ganun. Oo. Tutubo naman ng pechay yun yata, Brett. Fertilizer Ako, yan eh. Ako inisip ko para diretso na sa baba, hanap ka ng cliff. Babato mo doon. Diretso na. Kung gusto mo uuwi ng hindi buhay. Sabi, uy, maganda naman kung may cliff sa dulo. Hanap ka na ako, di ba? Ang bilis mo nga makauwi pero hindi ka na buhay. Parang napanood ko sa pelikula yun, sila Barok, binabato sa kapitbahay. So, ano guys, mag-move on tayo sa next song. Sige, magano muna tayo para sa susunod. Next song tayo. nawala yata audio. Hello. Nawala yata audio. Ayan, nandiyan ka. Meron naman. Ayun, sige. May Narinig dumaan kita, lang Mike. na. Sige. Sige, narinig kita, Mike. Let's play another song. Up. Ano yung next sa playlist natin? Gusto niyo ba yung yung Gandang Filipina? Ay, yan. Sige. One of Sige. my favorite.
Okay. Sabihin mo lang pag ready na. Since Ah. wala si Jan ngayon, ako muna yung magdi-DJ. Yes, sir. Sige. Okay na, ready na. Ano mo na. Okay. Paano ba? Home of New Rock, New 107 is Dino Swin, New 107.5 megahertz in Pasig. You're locked into the home of New Rock. My name is TJ. This is New 107. It will be playing Juan Dirigma, Dalagang Pilipina, right? Gandang Pilipina. Gandang Pilipino. Gandang Pilipina, and we'll be Gandang right back. Pilipino. All right. Pilipina, dito nyo lang makikita sa Maynila o probinsya, nagagandahang mga dalaga. Laban kung laban sa pagandahan, di papatalo, di papalamang. Kahit sa buhay, walang atrasan, may puso palaban. Para papapapap, oy, gandang Pilipina, dito nyo lang makikita sa Maynila o probinsya, nagagandahang mga dalaga. Keripels daw, kahit mainitan, basta malinis na pamamaraan. Gabela sila at hanggang sola, mga tunay na palaban. Para papapapap, ay! Merong mestiza, merong chinita, iba ang karisma ng mga morena. Kagandahan sa loob at labas, ang bandera'y itaas. Para papapapap, oy, gandang Pilipina, dito nyo lang makikita sa Maynila o probinsya, nagagandahang mga dalaga. Oh! Gandang Pilipina, dito nyo lang makikita sa Maynila o probinsya, o ang ganda ng Pilipina. Yun. Gandang Filipina ng Juan Dirigma. Sorry, was on mute. Pinag-usapan pa lang natin nature, yung song na yan, perfect piece siya, or background music for nature. No? You guys think so? Yes, yes. So, who's the lyricist of this song? Si yung song na perfect piece siya for background music for nature. You guys think parang may ano ka. Yes, yes. So, who's the lyricist of this song? At tulad nga ng ano, sabi ko kanina, na si Totoy Diaz ang gumawa niya. Saan nagsulat? Okay, since siguro nag-base lang ako sa title, I thought of Maricar creating the whole piece.
So it's Totoy talaga, no? Nice, nice song. I like the melody, I like the vibe. Talaga island vibe siya. Mm-mm. Oo, ganda niya. Ganda siya. Ito, Maricar. So, rating the Parang nagdo-double ano ako, no? nice. Parang narinig natin yung feed parang few seconds ago. Yeah. Mm. Ngayon okay na? Medyo nandun pa rin. Parang Sige, you move on with the interview. I'll log out and log back in na lang, ha? I'll be right back. Alright. Ngayon okay na. Mukhang okay naman na. Sige, you move on with the interview. Nandun pa rin. Pero anyway, we'll talk over it. Okay. Maricar, challenges as a singer. Ano yung mga challenges mo as a singer? Rarely asked yan di ba? Lalo sa band scene. Ano ba yung mga challenges na nakikita mo as a singer? Siguro, ang challenge ko lang kasi kailangan mas pagandahin ko pa yung ginawa ni Totoy. Parang mas damahin ko. Kapag kinakanta kasi, pag dama mo talaga, mas napapakita mo yun. Napapakita mo yung meaning na yun. Pagandahin ko pa yung ginawa. Kumbaga, mag-give justice mo to its full potential Oo. yung song. Oo. And how is it so far? Ano tingin mo? Meron ng sobrang late echo. May echo? Meron talaga no? Sa kaya galing yun? I just got back. Mukhang hindi sa'yo. TJ, mukhang hindi sa'yo. Yung echo, hindi galing sa'yo. Okay. But question ako sa inyo, in terms of, kasi sa totoo lang, in terms of music, it's all about, also, hindi naman all about, pero partly memorization Di ba? Pag memorize ng mga kanta, sa case ng singer, of course, it's lyrics, etc. How long does it take na maging sobrang comfortable kayo sa certain na kanta? Tsaka ano yung process to until I got this anytime, sige, I can play this, gano'n. In our case, sa drummer tsaka sa singer, yeah. Uy, Ito na, wala. Edward. I'm sorry. Kasi na-distract ako doon sa sa repeating echo na yun. Paki-rephrase yung tanong. Bale, ito. So, syempre ang challenge rin sa pagiging musician is of course yung memorization ng kanta. 'Di ba? Pag-memorize, pagiging comfortable din sa song. How long does it take as a drummer and as a singer, in our case, na, uy, I got this, komportable na ako dito, kuha ko na to. Ganun. Yung, 'di ba, minsan, sometimes, kahit di mo pa kabisado, sige, dahil gusto nila tumugan, I'll take it on, 'di ba? May ganyan. Pero kailan yung part na sobrang comfortable mo na? Kasi, kaya ako na-relate tong kantang to because sabi ni Maricar, as a challenge as a vocalist is mabigyan mo ng justice yung ginawa ng kanta and you want to make it better, tapos version mo rin, tapos may heart, may etc. Right? So how long does it take? Ilang jamming, ilang practice and rehearsal, ilang beses nyo tinutug live before makakita nyo? Siguro ang level is recording worthy, di ba? Yun, kuha ko to. I got this. How long does it take for each one of you? Para sa akin, bilang drummer, I think kailangan namin siguro ng mga ilang practice. Kasi as musicians, matatagal na naman kami musicians. So pag namin, ito yung sequence. Pag kabisado na namin yung sequence, kaya na namin tugtugin ng buo. Pero I mean, kailangan siguro ma-practice pa ng 2 o 3 beses o maigig muna bago malinis. Kasi minsan merong mga delivery ka na may render ka na meron pa palang mas maganda. So ang ginagawa namin, magpa-practice kami, i-record namin, then uwi kami sa bahay, pakikinggan namin yung mga ginagawa namin. Susunod na jamming nun, mapapolish na yon. And then yung susunod pa doon, malinis na yon. Kumbaga, paganda ng paganda habang tumatagal. Well, For me, as a drummer, sa Yeah. vocalista, I think parang ganun din siya, pero siya na yung magsasabi para sa sarili niya.
Yes. Go, ma'am. Ako siguro, parang ganun na rin. Pero sa sarili ko, bago ko kantahin yun, kasi syempre lahat kami sumisipra. Bago ko kantahin, bago ko sabihin sa kanila na ready na ako, pinapractice ko siya ng pinapractice mabuti. Para pagsalang doon, yung mga medyo konting mali na lang, yung masusolusyon na namin. Parang ganun. Tapos ayun, practice lang. Minsan nga may practice pa kami, dalawang practice at sinasalang na namin eh. Para malaman namin kung ano pa yung kulang, kung ano pa yung dapat gawin. Isalang namin sa gig. Pero pagdating na sa recording, kailangan master na namin lahat. Yung parang ang gaan ng pakinggan. Mm. Ayun. May kinalaman rin ba siya sa difficulty, level of difficulty ng kanta? Of course. Oo. Yeah. Kasi alam nyo, napansin ko kasi dahil kaya ako natanong tong question na to. Kasi iba yung age ngayon eh, 'di ba? Dahil meron ng YouTube, meron ng lessons, etc. Pero yung comfort sa song, very rare namin na-encounter na maitanong yung question na yun. Yung level of comfort na sabi na to. Kasi ako pansin ko sa case ko, ano ba, tugtugin natin tong kanta to, whether it's composition or cover, pakinggan mo, tapos gagawin mo, on your own, kuha mo na. Pag nilatag mo na sa mga kabanda mo, gagawin nyo, may level ulit of discomfort. Bilang gaganda. Pero, meron pa rin konting hesitation of i-play live, kahit praktisado nyo na. Di ba, meron konti? Realize nyo, di ba? Parang gano'n. Pero pag natugtog nyo na ng mga ilang beses, oops, eto na, mukhang nag-build up na kaya na. At tinabag din sa'yo, pwede natin i-record to. Parang gano'n. So, how long does it take, do you think? Parang ilan? Ano lang, tansya lang. Benchmark, is it 10 times? Education to para sa ibang, Oo. especially the younger musicians, Mm. Ganito lang kasi, How do you know? Yeah. kung gusto mo maging maganda yung tugtog mo, di ba sabi ko nga, papractice nyo, bubuuin nyo. Pag buo na, i-record nyo, as yung rough record lang, yung sa cellphone lang. Yeah. So, para pag uwi mo, pakikinggan mo. And be true to yourself kung ano yung mga dapat mong Yun, i-adjust. be true to Diba? yourself. Yes, very good. Pangit yung ginawa ko doon, dapat i-adjust ko yun. Dapat Oo, ganito. tama. Yeah. Very good. Kasi hindi ka naman magiging maganda kung hindi mo aalamin yung mali eh. Hindi naman unang tugtog mo perfect agad. Meron gano'n, akala mo perfect agad, pero pag Pero yung hindi talaga, no? pag iniisip mo, ay meron pa Yeah. palang mas igaganda pa pala pag yung palagi mong pinapakinggan. Lalo na tulad ng sinabi ko, pag ni-record mo, ang dali lang ngayon, record mo lang sa cellphone eh. So, ayun, pag nirecord mo sa cellphone, ang dami mong maririnig, ay dapat pala ganun ginawa ko. Uy, yung timing ko pala doon. So, marami kang marirealize pag nirecord mo. So, ganun din, pag tugtog mo, hahanapin mo rin yung hinahanap mo doon sa record mo. So, ayun. So, I think mga 2 or 3 na sessions na, pero in between, meron kang pinag-aaralan mo yung ginagawa mo. Pinapakinggan mo yung ginagawa mo. I think 3 or 4 sessions, malinis na yon para sa One Dirigma. Kasi Ayun, magagaling eh. Magagaling yung mga si John at saka si Totoy. Magagaling sila. Yung kahit mga bata, si Totoy kahit bata pa magaling. Ilan taon na ba si Sir Totoy? 65. Batang-bata na. Hindi ko alam, joke lang. Batang-bata pa lang, dami ng discount, no? Pero Hindi ko alam, guys, bata pa yun. Joke lang. sa Joke lang, mga nakikinig sa inyo, so yun, isang magandang tip yun. Record your jam. Diba? Record yun. Sa amin kasi, pagka nagre-record kami ng jam, pag kinig kong ganyan, after send sa amin ni Brian Parisa, tunog, pagka-record eh. Pero yun, isang magandang tip yun. I-record nyo yung rehearsals, no? Oo. Yeah, very good. Pero hindi, sige, seryoso. Ilan taon na si Sir Totoy? Hindi ko alam. Okay. Maricardo. Nasa, basta bata Wala pa pa yata 30 31, yun. parang ganun. Wala pang 30? Parang ganun. Ano ba, Maricar? Parang ganun. Si Totoy? Parang 30 pa lang ako, 31, mga ganun. Hindi ko na matandaan eh. Bata pa yun. Oh, very good. Very good. Ayun.
Okay, so ito, so in connection to that, 'di ba? So isang kanta, meron na typically based sa pinag-usapan natin sa case ng Juan Dirigma, kumpleto na yung kanta, typically, 'di ba? Kumpleto na yung kanta, tapos i-refine na lang as a Mhm. whole band. Between these sessions, ano yung mga nakikita niyong mga insights and parang creative moments na, uy, ang ganda nga nung naisip ni ano na ipasok natin yan. How does it go? Ano yung pakiramdam, ano yung process, ano yung kasi 'di ba, sometimes sa gitna ng jam, nangyayari ba na interrupt sa gitna ng jam? Teka lang, baka pwedeng ganito. How does it happen? In short, how does the magic happen? Ah, ayun, parang ganun, as surprising as that, bigla na lang lumalabas, di ba? Minsan may Talaga? ganun, may mga, hindi naman nawawala sa ating mga ganung moments eh. Pero we should be ready to Parang recognize kung ano yung swabe. mali natin, ano yung tama natin. Dapat maging ano tayo, I mean, dapat maging open tayo sa sa mga corrections. Dapat maging open-minded tayo. Dapat hindi natin iisipin na tayo na yung pinakamagaling. Dapat open ka palagi sa mga suggestions kasi pag hindi, kasi naranasan ko yan nung bata pa ako. Para sa akin, ang galing-galing ko na. Pag nagdo-drums ako, hindi pwede mo akong sabihan kasi nagagalit ako Kaya, kasi hindi, galing na ako. Ako yung drummer. Ba't mo ko pakikialaman? Hindi pala dapat ganun. Pag tumatanda ka as musician, dapat maging open ka kasi ang pag-aaral at forever. pagtatama ay Forever walang dapat yan panahon eh. yan. Hindi natatapos. Kahit ako, magpi-58 na ako this month, pero open pa rin ako sa mga new knowledge. Natututo pa rin ako kahit sa mga batang musicians eh. May natutunan ako sa kanila. Promise, oh. So having said that, part ng process is also accepting rejection sa suggestion, 'di ba? Kunwari may Yes. sinuggest ka, how does One Derigma deal with that? Kasi 'di ba kunwari, kasi nangyari din sa akin yan eh. Kunwari, may isa-suggest, pasukan natin 'to. Sino yung magsasabi na as much as I like it na nagsasuggest ka, 'di ba? At marami rin namang ideas na pumasok na ano. Pero parang ito pa rin, hindi ko talaga trip to sa kanta ko. May nangyayari din ganun. Oo naman. How do you handle it? Ah, Yeah. How does mostly it pag mostly kanya-kanya namang suggestions So ang gagawin namin, ganyan suggestion mo, sige try natin. Tinatry namin. Tapos try namin. O try naman natin tong ganito. Kasi ang wondering mo masipag yan eh. Yeah, yeah. Masipag kami pagdating sa pag nasa studio kami. Sige, try natin. Ano kami, tulad ng sabi ko, yan sina dyan, mga lumang musicians na yan. So, hindi na yan maere. Hindi na, Yeah. Di na ego, no? hindi na maigo yan. Pag sinabi, sige, try natin, try natin. Ako rin ganun din ako eh. Pag sige, try natin. So, we end up with the best, Outcome, yeah. with the, with Best the best outcome of the outcome. target, yeah. Nag-agree kami. Ay, oo, yan. We come up to an agreement na, sige, yan na yun. Kaya, ang kinakalabasan is collective agreement ng mostly ng banda. Collective agreement, yes, very good. Puwera na lang kung gawa na talaga, kunyari, si Totoy, meron siyang ginawa. Nilatag niya na, inayos niya na lahat. Ito na yun, sabi niya. Ito na yun, Yun ha? na yun. Oo. Although minsan, sabi ko, hindi, gaganto gagawin ko. Yung sagad ng Pilipina, Hmm. ang kasi, tug. Akin, tug. So, hindi, ganito ang gagawin ko. Tapos nung narinig niya, nga, nag-a-agree naman siya kapag, Pag-shoot sa vision niya. oo, So it's really a fine line. It's a balance, no? It's a balance between siguro pinaka-importante na lesson na matututunan ng mga musicians ngayon is that before ka mag-suggest, make sure na alam mo rin. pinag-isipan mo. Pinag-isipan mo. Yeah, kasi nangyayari, napapansin ko kunwari, nag-a-attend ako ng jamming na ibang tao. Minsan nagsasuggest sila in random, pero hindi pa malinaw sa brain nila yung Oo. sasuggest nila, no? So, ayan, very good. Dami natin natutunan, especially sa beats, right? Kasi malaki factor yan, di ba? Yung sa arrangement and beats. Oh, Maricar, ikaw naman, meron ka bang did it ever happen na similar to na pwede ba natin dagdagan ng ganito, whether it's arrangement sa mga laro sa vocals or dagdag lyrics or
Pagdating sa lyrics, wala, parang ano, mga talaga ako kay Totoy. Lahat ng ginagawa niya gustong-gusto ko rin. Pagdating naman sa mga, ano, mga music nila, yung pag-uusap nila sa loob ng studio, ano lang naman ako, oo lang ako na oo. Kasi ako naman kakantahin ko lang. Ang Tapos ang napapakinggan sa ko, pinakamataas doon, COO. sorry, Ikaw ang pinakamataas sa kanila, COO. oo, si oo. Si oo lang. Wala. Kaya Sige, ako go ahead, go ahead. pinamataas sa kanya. Go ahead, go ahead. Ayun, tapos napapakinggan ko naman sila at pagdating sa ganyan, nagkakasundo sila. Hanggang tamaan na nila yung ano, yung gusto nilang tunog. Did it ever happen na ano na kunwari meron kang topic na you really feel na it has to be a song na sinuggest mo sa kanila? That ever happen? Tapos guys, please gawan nyo ng melody to. Ganon. Wala. Kasi lahat Wala. naman ng ginagawa ng gusto ko eh. Wala nang dapat idagdag, wala nang, may dadagdag para, ano lang, yung pampagana. Pero yung, ano, yung sabihin ko na, ay, dapat ganito, hindi. Ano, kontento na ako. Mauna kasi yung mga kanta pag pagdating sa kanya eh. Oo, kakabasaduhin ko na lang. May challenges ba doon sa ano? Ano yung mga nararamdaman ka bang pressure as a singer pagka let's say, uy, medyo iba to sa key na naturally kung kinakanta pero ang ganda, I want to get it done. May mga ganun ba? Siguro pinaka-challenge ko lang kasi gusto nilang ano ba to? Gusto nilang practice na namin. Ang problema kasi, pag busy ako sa work, hindi ako nakakasipra, hindi ko talaga natututukan. Yun, doon lang ako Yeah, mismo na happens. minsan nabipress. Doon na ako nabipress. Okay, ano, kailangan may deadline ako nito. Natutunan ko rin yun eh, na dapat ito deadline ko kasi naghihintay na rin sila sa akin. Ano Medyo bang day busy job nyo, lang sa ma'am? work. Kasi gusto ko pag tinutukan, ha? Anong day job Sa nyo, ma'am? logistic ka mo. Sa logistic ako. Anong industry, ma'am? Sorry. Industry. Sa ano, Industry. fulfillment, logistic. Sales. Sales. Oo, pwede. Pwede na rin sa sales. Well, kung sa sales ka, pwede kang talagang bagay sa'yo pagiging vocalist. Di ba? Pag nasa sales ka. Kasi sa sales, ang dami minimemorize eh. Di ba? Oo, pwede. Kasi sa work ko naman sa ano ko, sa fulfillment kami, yung pick and pack, yung ganon. More on online kami. Like yung ano sa Shopee, Lazada, sa fulfillment. Order and fulfillment. Order and fulfillment. Ayun. Okay, given your years of experience, hindi lang rito sa Anibugha, sorry na lilito ako between two bands. One Dirigma, okay? So, given your experience, curious lang ako, do you still get performance anxiety? And if meron man, paano nyo manage yun? By schedule lang din eh. Mhm. Kasi lahat naman kami sa kanyang work. Tapos, pag may free time, ayun, papay-spare kami. Pero pag talagang hindi kaya, Mm. syempre unahin natin ang work. Ayun. Pag hindi kaya, hindi kaya. Lalo na kasi meron mga nag-invite din ng weekdays. Ang hirap na papasok ka sa work, lutang ka. Oh. Kaya kasi puyat. Napasarap yung Kapag may... Oo, tama yun. Tama yun, tama yun. Pang-umaga naman kayo lahat, ma'am. Sa job. Lahat kami pang umaga namin. Yeah, yan. Kasi ano, sa totoo lang, isa yan sa pinaka-challenge eh. Pagka hindi lahat kayo pang umaga. Di ba? Doon iipit yan. Kunwari, Monday to Friday ka nga, tapos isa sa inyo pang gabi. So, ibig Friday night, di siya pwede. Right? So, ano, Yun ang mahirap. yeah, hirap nun. Dij.
Sorry, lalo na kung kung regular, meron kayong mga regular na mga gigs, di ba? So, meron talagang pagkakataon na makakapag-skip kayo ng day. So, going back to my question, I'm not sure if kung narinig ako kasi kanina pa ako, I think medyo choppy din ako earlier. So, pero how about now? Okay na ako, no? You guys Yes, can yes, hear me? yes. Okay. So, going back to my question, do you get performance anxiety? Again, ulitin ko lang given your years of experience Ganda, ganda. sa music scene, Performance I don't anxiety. think meron, pero again, tao lang naman tayo. Meron pa bang mga pagkakataon na, uy, tangina, medyo malaki tong stage na to, at saka nandito yung mga yung mga bands na even from before na tinitingnan natin, they are also in the crowd. And if meron mang kayong naramdaman na anxiety, again, just in case, how do you manage it? Ako muna, para habang nag-isip si Maricar. Mhm. Ganda. Stage Go ahead, fright ba Gord. yan? Tinatanong mo? Part Hindi siya perform- stage fright kasi parang bigla na lang darating yan yung anxiety, parang bigla ka na lang makakaramdam ng parang uneasy feeling. Stage fright, I don't think mararamdaman pa yan ng mga veterano kasi nandun, ito na yung ginagawa nila ever since. Even when they were kids up until now that they are in their 40s na going 50s, mga ganon. So, siguro yung meron bang kayong biglang naging uneasy yung feeling nyo na hindi nyo ma-explain kung bakit. Yeah, that's very Parang good. naninigas Very na good, lang yung daliri nyo all of a sudden. I'm speaking of experience kasi meron ako naramdaman na ganun. Siguro twice, siguro mga 5 times. Ganun. Sa inyo ba meron ba? Kahit hindi rito sa Wanderigma, may mga instances na ba na nangyari sa inyo 'yan? Malamig, no? Malamig. Oo, parang gano'n na Malamig hindi ka, mo ma-explain eh. Parang Yeah. naaligaga ka bigla. Oo. As for me, parang wala akong maalala. Mhm. Wala akong maalala. Kasi usually, my whole life kasi, para sa akin yung music is an outlet. Mhm. It's a paradise for my soul. So, pag tumutugtog ako, kalimutan ko na lahat. Ang alam ko lang, masaya ako the whole time. Yun lang nararamdaman ko. Wala akong yung natatakot, hindi kahit anong mangyari, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Basta The mag-enjoy punk ako. attitude. Mm. Pero Ed, nakita ko sa'yo yan. Ikaw basta dala mo harmonica mo. By the way, Edward is a very good harmonica player also. Basta naka-standard tuning ka, lalatagan niya yan. You know? Kahit Oo nga, no? kung anong lumabas, yun na Oo yun. nga, no? Oo nga, no? Mm. Yeah. Si Edward, yeah. Yeah. Pero ganda Parang- kwento nun, Mhm. performance anxiety. Because sa akin nangyayari. Nangyayari yun performance anxiety. Kasi marami rin nung kakilala na nangyayari pa rin sa kanila yun. Ganun. Ito mga to, namuti na lang yung buhok, nagkaapo na nga yung iba, ang nararamdaman pa rin nila at hindi nila ma-explain. And nangyari rin sa akin yan before. At talagang all of a sudden, excited akong pumasok ng venue, excited akong pinalinisan ko yung gitara ko, tapos basta looking forward ako sa araw na yun. And then when that day comes, yung moment na yun, ilang banda na lang din kami na bigla na lang maninigas na hindi ko ma-explain, hindi ako kinakabahan eh. Hindi ko alam kung kung mental health something ba to or yun nga eh, kaya nakarelate ako Yeah. kasi meron din akong mga kaibigan na gano'n din yun na hindi naman lagi, pero they experience it. Nangyayari pa rin sa kanila yun. So yun. So I was just wondering if you guys are still having it. I Ma'am think- Maricar, sorry, go ahead, Ed. I think parang somehow, yes, meron gano'n. Yung before performance. Kunyari, paano ba? Kunyari yung sobrang sikat yung sinundan mo. Before, nakasabay namin yung Hype. Ano yung bandang Hype? I'll wait for you. Oh, you. Before Galing nun, super band din. Diba? Ang galing nun kasi nung 80s pa yun eh. Siguro 1988, 87, 88. Tumugtog kami sa St. Scholastica. Ang banda ko pa nun, Internal Disturbance, mga The Cult ang tugtog namin, The Cult, Metallica. Cult, yeah. Nauna sa amin yung yung Hype band. Sabi ko, galing. Parang hindi yata kami pwede dito kasi yung tugtog namin iba eh, hindi
Di katulad ng Hype, sikat yung kanta nila. Di ba? Tapos akala mo foreigner rin kumanta. Siguro, Mm. pero once na nasa performance na ako, wala na talaga eh. Durog na Doon lahat naman yung ako, mga, doon naman ako makaka-relate. Yun lang yung bago pagsampa. Doon lang talaga ako nakaka-experience ng ganun. Pero pag nandun na ako, ah, first Calm song, before the meron pang storm. meron pang residue ng feeling na ganun eh. Pero pagdating sa second song, yun na, kumakalma ah, na ulit. wala. Ganun na. Kasi ano eh, Yun. nainom mo na yung cure mo eh, and your cure is music. Yun. So siguro going back to yung kanina yung discussion natin about yung pag-akyat sa bundok. Ayun, may fear of heights ako. Mabalik ko lang, titingin lang ako kahit yung gumanon sumandal sa railing ng gano'n, tapos titingin ako kahit nasa second floor lang ako. Yeah. Hindi ko kaya yun. Talaga dumidistansya ako nung pag naglalakad ako or hindi ko na magawa yung Ewan ko kung ano nangyari kasi nung bata ako hindi naman ako gano'n eh. Ayun, parang na-develop na lang siguro nung pagtanda ko. I don't know. Siguro wala naman akong experience na na aksidente ako or ganun mga ganung instances, pero yeah, it happened. So it is something that I cannot explain. Bakit bigla na lang kahit bigla na lang bakit bigla na lang naramdaman na ko yung ganung moment. Yun, gaya nga nito yung pagsampa sa stage. Talagang naninigas. Yung pagtono nga lang medyo natatagalan. Yung alam mo yung nakakainis na mga ganun na hindi mo biglang maangat, matiklop yung mga daliri mo. Pero yun, na-overcome mo siya. Yung sa akin, first song, medyo may residue pa matigas. Then yung second, okay na. Yun. Kumakalma na siya. Ang ganda doon how do you handle it? Kunwari, may naunang banda sa'yo. For example, Maricar, halimbawa, may naunang banda na hype kumanta to parang gano'n. Diba? Galing kumanta nito parang ganyan. And kahit hindi relevant na mas magaling siya, baka nga magkasing galing lang kayo. Pero pag ang impression mo, ang galing nito itong banda na to, may may parang may konting stock up ba mentally sa ganon? Actually, so, sa simula talaga, kinakabahan na ako. Pero kasi si Jan, kakausapin ako, lagi akong kinakausap niya nila, lalo pag magaling yung banda. Sabi niya sa akin, kaya mo yan. Sabi niya, kailangan ganun din tayo Ayun, parang siguro kung soloista lang ako, isa lang ako sa stage, ayun, baka umuwi na lang ako. Pero nandiyan sila yung mga kabanda ko. So, nawawala rin yung kaba ko. Yun na lang, papalakas lang ng loob. So laking bagay nung encouragement nung group. Tingin ko, Malaki bagay din yun. Oh yeah. tingin ko kasi siguro kaya nakaka-develop ka ng ganong anxieties, baka minsan iniisip mo yung sasabihin ng iba. Kasi ako, basta tutugtog ako, bahala kayo sa buhay niyo. Bala Yeah, kayo dyan. Actually, ayun nga yung walang Ayun. pake-punk attitude yan. Yun dapat Pero siguro yung nakatulong din sa akin nun. Kasi kung ako na nasa background lang, naggigitara, nagbe-bass man ako. Kasi I've done both. Oo. Yung mas makapal yung vokalista namin kasi hindi lang kumakanta, nagme-Mick Jagger pa yun. Mas mukha siyang tanga, di ba? Tapos medyo chubby pa siya. So hindi bagay sa kanya. So nagagawa niya yung mas malakas yung loob nito. Ako na nasa likuran lang naman. Bakit ako makakaramdam ng ganito, di ba? Di ba? So ituloy, di ba? Yung doon ako na-inspire sa kanya. So that's that. Yun lang, naging curious lang ako. Mike, na-experience mo rin pala yun? Oo naman. Pero kasi ako kasi very logical tsaka intellectual yung solution ko Whiskey. Yeah. Whiskey. Whiskey, yun yung pag isang siya, tangin na nyo, di ba? Whiskey. Pero kidding aside, ako naman baliktad kasi nangyari sa akin. Dahil, si paring Edward yan, kami nito, paupo lang kami nito, inom na kami before di ba? Yun na yun di ba? Ako naman, na-miss ko yung anxiety, na-miss ko yung kaba. Na-miss ko yung kaba. So, nangyari, ngayon, sabi ko, pare, try nga natin, huwag tayo inom until last song nung band before us. So, last song before the band before us, doon lang kami umiinom.
At sabihin ko sa inyo, ang sarap ng feeling na nararamdaman mo lahat. Before, syempre, anxiety yan eh. Sila Edward, kinuha kami niyan, mga ano lang kami, totoy lang kami. Mhm. Alam mo di ba? Bilang Yun friend naman, ba kayo, di ba? yun naman halos sabay lang. Nauna lang naman kami sa inyo ng konti. Oo naman, konti lang naman. Pero kasi syempre yung reputation and stuff, kami kasi matagal na kami tumutugtog. Pero yung Black Wolf Gypsies, katulad nila Edward, nabuo kami latter part na. Kumbaga, may banda na kami before, etc. So, nung bago kami, tapos natuwa nga kami na naniwala sa amin si Edward. Actually, ang totoo niyan, karamihan ng mga lessons na natutunan namin sa paglilinis ng kanta, etc., sa performance, ayan, kayo na budget yan eh, di ba? Nagkakasalubong kami ni Edward ng out of the blue somewhere. Oh, dito ka pala, bilang sabi niya. Alam mo, ang kailangan nyo lang gawin, parang ganyan, laging may magandang, very beautiful advice at forever treasure yan. Tapos, so nung napansin namin, nare-refine kami as we grow older, ano siya, marami kang mag-get over na bagay. Ang naging problema, namanhid kami ng kakainom. Namanhid kami ng kakainom. So, ang ginawa namin, at least for the past 5 or 7 years, baliktad naman. Tinigil namin yung pag-iinom. Pumasok ka doon sober, pumasok ka ng naramdam mo lahat ng kaba, and if you can do it, nag-full cycle ka na. So, after nun, na ulit. Kasi tapos na yung gig. I mean, enjoy na, di ba? Ganon, oo. Pero, TJ, yung question mo, ano yun? Pare, sobrang significant nun. Kasi, it's not necessarily stage fright eh. Excited excited ka pero mas nangingibabaw yung uneasy feeling. Pero alam Hindi niyo, kumakabog yung dibdib mo eh. Hindi ganoon eh. Bigla na lang parang uneasy. Yeah. Basta yun. Pero Parang mental health eh. Pero masyado malalim na topic yun. pero So, ano yun, Tej, very, very critical yan, especially for musicians. Kasi by nature, karamihan naman talaga ng mga taong seryoso sa music. May konting ano yan, ang tawag nila doon is imposter syndrome. okay. Yeah. Yung bang na-accomplish mo to personally as a musician, gumaling ka dahil kaka-practice mo, etc. Pero laging may part sa'yo na, do I really deserve this or worthy ba ako nito? Kasi maglalaro sa brain mo yan. Parang ganito eh, parang public speaking. Kunwari, confident ka sa English mo. Pasabihin sa'yo ng kaibigan mo, ay confident kasi, can you discuss this topic? All of a sudden, may konti kang, talaga, am I, di ba yung self-doubt? Which is, Nag-hold back ka bigla. tsaka marami papasok sa isip mo niyan all of a sudden, mag-overdrive yung brain mo. Which is, I think, healthier kaysa masyado kang mayabang. Alam mo yan? Di ba? I think which is healthier. So, sa mga nakikinig sa atin, sa mga viewers sa atin yan, guys, remember that. Number 1, humility is always better. Diba? It's always better than overconfidence. Lagi ganun. Tapos, meron rin tayong tinatawag na tamang level of confidence for you to perform. So, in short, siguro ang sinasabi natin dito is be forgiving to yourself. Pagkatapos, practice, no? Okay, tsaka, Yes, sir. Tsaka whiskey is everything. Ay, hindi, sorry. Mali. Joke na namin yun. Grabe to siya. Kami ni Edward kasi minsan nakakatugtog kami sa mga small prods before, di ba? So pagtungtong pa lang namin nila June, bilang siya tsaka yung barkada niya, mic shot! Kami naman, shot ba tayo? Sige naman, shot. Okay na kami lahat. Yeah. Nalala ba yung mga Laguna days? Carmona days? Ed? Carmona. Ay, yung ang layo nun, oo. Oo, tsaka crazy yan, oo. Ang naalala ko, meron pa din, parang merong, yung bubong na Basta, sa dami naman kasi sa dami sa dami ng natugtugan natin, hindi ko na lahat eh. Pero, Carmona. Carmona. Naalala ko pala tapos. Pero ang Cherry's Grill. Diba may Jerry's Grill? Ito, Cherry's Grill. Cherry's Grill, oo. Hindi na rin talaga matandaan, sa dami talaga eh. Sa dami, Basta alam ko, kahit saan tayo magpunta, alam natin yung pagiging brother natin pagdating wild lang. Yun na yun. Pero yun, laking confidence boost yun, guys. Kumbaga,
if you want to feel secure tsaka gusto mong yung anxiety mo bumaba kasi may performance anxiety naman talaga sa kahit anong bagay. Um, pero masasabi ko, it's really best, katulad daw sinabi ni Ma'am Maricar kanina, it's really the confidence sa'yo nung ka-teammate mo. At saka, laking bagay yung mga kasabay mo. Pag Oo. sila alam nilang, we understand you, yeah. Mm. Laking bagay. TJ, ganda nung question mo na yun. Kasi, hindi ko lang siya na-put into words, pero marami akong kilala ngang nararamdaman yun. It's not necessarily stage fright. Pero it's parang performance anxiety nga. It happens. Yes, Eh, yes, yes. Pwede mag-add ako doon sa ano ni TJ. O naman, sir. Kasi ngayon ko lang naalala, no? Nangyari pala sa akin yan talaga. 1986. Ang banda ko pa ay industrial noise. Isa yung unang-una kong band. Hindi, kasi dati, nagda-drums ako sa ano lang, yung galon. Oo. Yung galon na improvised drum kit Yeah. lang. Tapos yung unang band ko, pagpasok ko sa PWU, kinuha akong drummer ng classmate ko na taga Cavite City. May tugtog kami noon sa Montano Hall. Sabi ko, nag-practice kami noon lahat. Pero nung tutugtog na kami, sabi ko hindi ko yata kaya. Hindi ko kaya tumugtog. Nangyari pala sa akin, ngayon ko lang naalala. Tapos ang tumugtog noon ibang drummer. Tapos simula noon, ibang drummer yung tumugtog. Tapos simula noon, sabi ko, dapat pala mali pala yung ginawa ko. Dapat pangatawanan ko every time na. Yeah, oh. Kasi syempre, nag-practice naman kami. Yeah. Tapos simula noon, Iba ko na pinangatawanan ko bago ako sumalang magpa-practice ako, pakikinggan ko yung pag-aaralan ko yung tugtog. Kailangan nasa ulo ko na para pag-perform ko, hindi ako Pero actually nung pinanood ko sila, feeling ko sa sarili ko mas magaling ako doon, ba't ba? Tama. Kung ako pala yung tumugtog, mas maganda yung magagawa ko kasi pre-practice ko na eh. Yun. Lang ako na, tulad ng sabi mo na ka lang parang nagkaroon ka lang ng anxiety. Pero, irrational no? Halos irrational but it happens eh. Yeah. ayun. Ngayon ko lang din naalala na oo nga pala, na nangyayari pala sa akin. Kasi parang kinalimutan ko na rin yung na yan eh. Yung time na yan parang pinagdaanan ko pero hindi ko hindi na nag-register sa alaala ko. Ngayon lang talaga naisip ko nung pinaalala lang ni TJ. Oo nga madaan ka pala talaga. Pare ito nga lang eh. Sino yung nag-drive? Sino yung nag-drive ng sasakyan? Lahat ba? Yep. Pare may times nga na wala kang confidence mag-drive eh. Despite yung sabihin na parang ayaw mo lumabas, kunwari pupunta ka sa lugar na bago. Di ba may konti pa ring anxiety pag hindi mo kabisado? Nung nawalan ako ng kotse 2016, tapos nagkaroon na lang ulit ako ng 2022. Nung first ko ulit makapagdala, na bumalik yung parang newbie ka. Pag pupunta ako sa isang lugar, okay ba parkingan doon? Meron ba parkingan? Yung Dati mga wala, one hindi ko way naman pa doon, iniisip diba? yun eh. Yung parking o wala eh. Ito ba yung mga tao dito? Yeah. Kumbaga parang hindi ka na confident. It messes with your confidence eh. Ito nga lang eh. 'Di ba? May one way ba doon? Stricto ba yung mga pulis doon? Alam mo 'yon? All these things factor in eh. Oo, marami one way, mga ganyan. Sa music lang, ang hirap lang i-determine because it's the same equipment, same 'di ba? Pero meron talaga. Kailangan natin mahanap kung ano yung ano yung phenomenon na yan. But it really happens. Yeah. Kasi nangyayari pa rin eh, even sa mga veteran musicians eh. Nakaka-experience na pa rin sila rin eh. So, that's true. Ayun. So, it's 10 minutes before 10. Of course, nag-exceed tayo sa oras. But before we do our parting shot and before we play our last song from Juan Dirigma, tayo, 5 questions tayo, or you have something ready, or you want me to go ahead and proceed? Proceed, and I have Mike. also, kung sakaling mabitin yung 5, meron ako. Pero, Sa'yo na. Okay, so first question. Pag nasa food court kayo, Edward Maricar, anong go-to nyo? Food court. Ako. Bibimbap.
Parehas kami. Maricar, Talaga, You can TG. never go wrong with bibimbap. never go wrong. Bibimbap, Ako sa shawarma. Yes, go Ah, ahead, Ma'am Maricar. Maricar. Ako sa food court, unang-unang ano ko, hinahunting ko talaga, lalo na sa cash and carry, yung samurai na takoyaki. Yun, favorite ko yun. Parehas sa mga, Plenty. yeah. Mahilig ka pala sa malansa. Namiss ko na pumunta ng cash and carry. Oo na, classic, no? Lahat ng sapatos nandun. Mm. Okay, so yung next question natin. Given the chance na kunwari bumalik ka nung high school bago ka pumili ng course mo nung college. Based sa alam mo ngayon, ano yung course na pipiliin mo outside sa actual na kinuha mo? Ladies Hanap ng first. idea. Ladies first, Maricar. Nawala. Parang nawala. Nawala si Ay, Maricar. Nag-freeze na. Para naalala ko yan nung nag-take ako ng entrance exam sa UST. May first choice, second choice, third choice eh. Yeah. Ako na muna sasagot na wala si Maricar. Ako, hindi ko alam kung papalitan ko pa eh. Parang okay lang. Pero, I think dati talaga ang first choice ko talaga computer science. Computer science, tapos nung mag-enroll na ako sa nag-entrance exam ako sa Mapua. Pasado naman mag-enroll ako, wala akong pang-enroll. Tapos nung nagkapera ako, wala na akong ma-enrollan kundi sa PWU Fine Arts. Naging Fine Arts ako. So, hindi naman ako nagsisisi. Kumbaga, Yeah, founder. Hindi naman- hindi magiging ganito yung kapalaran ko kung di dahil dun. Brother ko, women's din, fine arts. Talaga. Ano pangalan? Yes. Rafael Ramento. Ay, baka ibang ano. Ano pa ako, Ah. 95 pa ako dun eh. Okay. 85 pa ako pumasok. Batch 2005 yata siya. Babata pa siya. Pero nagagamit niya pa ngayon yung pinag-aralan niya. Graphic artist siya ngayon. Oo naman. So, Oo naman. Mas iba nga yung yung fine arts kasi mano-mano eh. Mas mahirap yun eh. May physical skill eh, no? May Mahirap physical. yes. Hindi katulad ng ng digital, may undo. Di ba? Sa wala namang undo sa mano-mano eh. Pag nagawa mo, nagawa naman na yun. Ang pinaka-undo nun, patutuyuin mo, tapos papatungan mo. Okay, pero mo, yeah. Yun ang undo. Ayun na si Maricar. Habol natin si Ma'am Maricar, yeah. Ayun, nawala. Ikaw na, Maricar. Oh. Nawala ako eh. Hindi, ma'am. Kung may Wag lang papalitan, It's mata. fine. kung papalitan nyo, 26 times 48. Ano? Pero, kung meron kayong, kunwari, of course, ito yung tinake yung course when you were before, di ba, before college. Pero, kung meron kayong papalitan before entering college, kung anong course yun, ano yun? Thank you for your wonderful question. Charot. Ano siguro, gusto kong criminology, gusto maging police. CSI. Tama ba, ma'am? CSI ang yung Bakit? crime. Ba't mo Crime gusto crime maging scene. police? Wala kasi lahat ng kamag-anak ko gano'n eh, parang naiingit ako eh. Kaya yung sinabi nila, wag na kasi puro police na yung sa side ng daddy ko kasi mga sundalo, gano'n. Ayun, kaya siguro hindi rin ako naging successful sa pag-aaral kasi hindi ko gusto yung course ko. Ayan ha, so guys, sa mga, wag niyong aawayin si Miss Maricar. Puro pulis. Tsaka, sundalo. Matindi yung nakapaligid. Tej, third question, meron kayo? Third question. Teka, ano pa ba? Siguro in one word. One word na lang, no? Yeah. Teka, ano ba yung mga magaganda rito? Wait lang I have something.
Lights on or lights off. Ganon. Powder or lotion? Hindi naman. One word in one word lang. So for the next 6 months, what's the one thing you want to accomplish in one word for One Dirigma? Success! Thank you, Ed and Ma'am Maricar. Yung success. Walang gayo-gayo. So, ibig sabihin ng Okay. success, rock and roll level, di ba? Yan ba yan? Radyo, everyday. Yes. And then pwede rin individually and pwede rin for the band itself. Ano yung ultimate bucket list niya? Edward ko muna. Ako muna. Sige. Inintay kita eh. So, okay. Ako muna. Gusto ko makapag-play ng makapag-play ang One Dirigma sa isang malaking concert. Alam mo yun, tawag dito, Rock-Rockan Festival. mga ganyan, festival level. Oo. Kasi Anibugaw, medyo nakaganyan, nakaranas ng ganun. Gusto ko yung One Dirigma makaganon din. Talagang ang daming tao hanggang yung horizon, punong-puno ng tao, ganyan. Yun ang masarap doon. Yan ang Oo. pantanggal ng Yan yung siguro tatamaan talaga ng anxiety pag medyo bagi-bagito ka. Doon ko maintindihan yan. Pag mga ganun level. Naalala ko lang yung vlogger na si Kong TV, may banda to eh. Unang gig nila as a band. Bumuo sila ng banda, itong vlogger na to, no? Oo. So anyway, in fairness to them, magaling sila, tight sila. Tapos yung first gig nila, Rock-Rockan Festival agad. Na beat that. Ang bangis nun, ng experience na yun. Anyway, speaking of kaba-kaba, Ma'am Maricar, ultimate Ako bucket list. siguro, Mhm. siguro di na ako maghahangad ng mas matas. Ang importante lang sa akin, yung samahan sa grupo. Kasi kung maganda yung samahan nyo, lahat ng isip yung success, magagawa nyo. Mhm. Yun lang. Okay, last. What are your fans or listeners can expect from One Dirigma? Meron bang album or new songs in the works na nasa table ngayon, releasing very, very soon? May ganun ba tayong ngayon, nasa table? Meron kaming nililinis na actually meron na kaming dalawang malinis na bagong kanta. Gusto pa namin ay linisin pa yung isa para may record namin yung pangatlo. Kumbaga isang recording, 3 songs para ma-out yung bagong album. Ayun. So there you have it. Album ang aabangan natin sa One Dirigma. Bihira na lang kasi yung nagbubungay na album eh. Karaniwan kasi mga singles and they release it via digital eh. So yun, nice to hear meron pa rin talagang bumubuo ng album. Ilang tracks yung inaasahan natin dito, Ed? Ilan ba, Maricar? Marami na rin tayo pero yun lang talaga yung dagdag, yung 3 pa. Kasi meron din solo si John Riva sa One Dirigma. Marami pang niluluto eh. Ayun. Marami. Yan ang aabangan natin. For updates, pwede niyo silang i-check sa page nila, One Dirigma, as in one word, One Dirigma. And then, you regularly post updates naman doon, no? Meron din bang Instagram page yung One Dirigma? I know you have Spotify and then Apple Music din. May Instagram ba yung One Dirigma? Instagram One Dirigma rin. Okay, sige. Kala mas active kami sa Facebook. Okay, so yun. Abangan natin sila sa kanilang Facebook page. Paki-follow na rin. And then, also to our listeners, abangan nyo next week. We'll be having Mark Rodriguez or Batas. So medyo halong pag-uusapan natin doon sa episode na yun, yung sa career niya sa hip-hop side of the house and then yung metal side niya. So it's a totally different episode. Medyo interesting din at the same time. So Friday tayo. Yeah, and it's going to be happening on a Friday and 8 p.m. pa rin ba? Tama, Mike? Double check.
Double check na lang natin sa GC with him, ano? So, yun. Sige, any shows upcoming, Ed, Maricar, for Meron Juan ba? Dirigma? Pwede na rin natin i-promote yung kung meron man sa Anibugao or sa Wait lang. Wala. Kung nakita yung kalendaryo ko eh. Ayun, sige, Pero habang bago ang hinahanap. lahat, Mhm. wala pa lang ngayong May. Ano lang, parang merong May 30, merong benefit gig para kay, sino ba to? Yung, wait lang ha. Sir Dennis ba yan? Oh, Dennis. Dennis Warlock. ng Warlock. Warlock. So, yung kapatid natin, nangangailangan ng tulong. So, ako, kahit hindi ako maraming pera, ang may ko-contribute lang natin bilang musicians, tumugtog tayo para merong mga taong manood, tapos ask for kung may donations, and kung kahit prayers, kasi mas malakas yung ng prayers eh. Pero syempre, Yes. physically, I agree. pera, may magagawa din yung pera para Family dun sa family. Kasi syempre, may hemorrhage, internal hemorrhage. So, ayun. Pero, shoutout to rin ako dun sa mga friends ko na nanonood ngayon, nag-ano sa akin, nag-message sa akin. Mga friends natin dyan sa Cavite, si Kuya Ray, si Jojo Kaday, si Raydenel Kaday, yung mga pamangkin ko dyan sa Cavite, saka yung mga tropa natin dyan. Tapos yung hi na rin sa wife ko, sa mga anak ko na nanonood ngayon. Ayun. Ayun na. Yes. And yun, abangan natin. May series of shows yan, yung para kay Sir Dennis Hindi ko alam ng Warlock. And then, supportahan natin yung mga shows na yun. It's for a cause. And of course, si Eric, si Dennis, nag-guest din siya last year. This year yata yun, yung Warlock. Nag-guest din siya. And we wish him nothing but the best and full recovery. And hoping na sana makapanik ulit siya on stage. It's a long shot, pero kakayanin kung sama-sama natin sama-sama tayong magtutulungan and sama-sama yung pagdarasal natin. Pagdarasal natin, mas malakas yun. Tama si Sir Ed doon. Ibang magagawa ng prayers talaga. Ayun. So, thank you, Sir Ed. Ma'am Maricar, anything you want to add? Shoutout sa family ko, sa mga pamangkin ko, sa mga dogs ko, saka shoutout sa mga kabanda kong busy lahat. Shoutout. Yeah. Yun, so mga hindi natin nakasama tonight, shoutout sa inyo. Maraming salamat, Juan Dirigma. So once again, we have Ed, maraming salamat, and Ma'am Maricar. Thank you so much, Juan Dirigma. And we'll be leaving you guys with a song from what's our yung last song na pwede natin i-play, Rigel, sa playlist. Dito, ano yung favorite? Sige, anything you have in mind? Ano ba ito na rock and roll? Hindi, isa. Hindi. Ang gandang Philippines. Na mental block ako Yung natin dun sa mga pinanghihinaan ng loob. Bukod tangi. Bukod tangi. Kasi ito yan, yung kanta na yan. Maraming mga tao na nasisiraan ng loob, na hindi maituloy yung mga dapat nilang gawin dahil sa mga iniisip nila na sasabihin ng ibang tao. Huwag niyong pipigilan yung sarili niyo kung alam niyo na yung gagawin niyo ay maganda. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang mga magagandang adhikain na para sa ibang tao meron silang nasasabi. Huwag natin silang pakinggan. Dahil lahat tayo ay bukod tangi sa lahat. Kaya kung ano yung iniisip nyo at tingin nyo maganda, ituloy nyo lang. Ayun. At before that, salamat TJ, Mike, and Jel sa pag-invite sa amin. Maraming salamat. The pleasure is ours. Thank you for accepting our invite. Yun. Maraming salamat sa oras. Again, sorry, haba.
Kaya, Go ahead, Mama Rica. mas masaya. Ay, Ayun, maraming. Maraming salamat din. yun, the pleasure is always ours. Maraming salamat for taking time. Again, 2 full hours discussion, and then kinilala natin ngayon yung Dirigma, Ed, and Mama Rica in particular. Maraming salamat sa oras, sa mga nakinig hanggang dulo, sa mga naka-follow sa atin. Maraming salamat. Nag 1,000 plus na pala yung local brew. Mabilis lang yung panahon. Maraming salamat sa pagtangkilik. And tawag nito, next month, June 20th, abangan nyo second leg happening sa Motorista Bar, June 20th. Maraming salamat sa Stereo Production for making this event happen. So, again, we'll be leaving you guys with a song from, of course, Juan Dirigma. This song is called Bukod Tangi. Hope you guys like it. And again, maraming salamat everyone. Happy Sunday and good night. Thanks, Ed. Thanks, Mama Ricar. Good night. Maraming salamat. Maraming salamat sa oras. Mike, nandito pa ba si Mike? I'm here. Yun. Ito nga. Ang iyong katangian, huwag kang mag-alala. Lahat tayo'y magkakaiba. Lagi mong tandaan, pupuntahan ka sa lahat. Merong nainggit na kung ano ang meron sa'yo. Merong nasisilip lahat ng kamalian sa mundo. Ngunit kahit ganun, kahit nasan ka man, piliin natin maging masaya. Maikli lang ang buhay, dahil wala